Isang may-aring sakahan ang pumasok sa bangko na may layuning mag-withdraw ng para upang ibili ng bagong makinarya para sa kanyang taniman. Subalit, tiningnan lamang ng branch manager ang kanyang maruruming damit na puno ng putik at sa harap ng maraming tao ay pinaktawanan siya. Umabot pa ito sa puntong nagalok ang manager ng isang napakapanliliit na pustahan. Wala sa hinagap ng mayabang na manager na ang tahimik na lalaking nasa kanyang harapan ay may itinatagong lihim na sa isang iglap ay kayang wasakin ang kanyang buong karera. Susunod na customer, sigaw ng teller mula sa likod ng salamin. Mang Rolando, mula sa upuan ng waiting area, dahan-dahang tumayo si Mang Lando. Ang kanyang mabibigat na botang goma ay nag-iwan ng malinaw na bakas ng pulang putik sa makinis at mamahaling sahig na gawa sa marmol. Mahigpit niyang hawak sa kanyang kamay ang isang lumang salakot na tastas na ang magilit. Dahil sa kaba, bahagyang nanginginig ang salakot sa kanyang hawak. Mawalang galang na po, kailangan ko po sanang mag-withdraw. Ang branch manager na si Carlos Mendoza ay naglakad patungo sa customer service desk taglay ang napakataas na kumpiyansa sa sarili. Ang kanyang mamahaling suwit na yari pa sa sikat na sastre ay tila sumasalamin sa malamig na ilawong bangko. Pasobra niyang tinakpan ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay. Ano ba yang amoy na yan? Tatlong customer na kasalukuyang nakta-transact ang lumingon ng may halong pandidiri. Isang babaeng naka-heels ang automatikong umatras ng 2 hakbang. Pasensya na po, galing po kasi ako diretso sa sakahan ko sa probinsya. Kailangan ko lang po mag-withdraw. Bumunghalit ng napakalakas na tawa si Carlos. Umalingaw-ngaw ang kanyang tawa sa buong bangko. Manong, naligaw ka yata ng napuntahan. Hindi ito rural bank sa probinsya. Isang lalaking nakasuit ang patagong ngumisi habang inilalabas ang kanyang cellphone upang palihim na videohan si Mang Lando. Isa namang customer ang bumulong sa asawa nito at pareho silang naktawanan. Huminga ng malalim si Mang Lando at mas hinigpitan ang hawak sa kanyang salakot. Naramdaman ng kanyang magagaspang na daliri ang gaspang ng kawayan. May account po ako rito. Gusto ko lang pong mag-withdraw. Mag-withdraw? Lumingon si Carlos sa kanyang makasamahan upang maganap en kakampi at nagpakawalang isang matalim na ngisi. Nakakatawa talaga. Tingnan niyo nga ang suot niya. Hulaan niyo kung makano ang laman ng account nito. Ang supervisor na si Roberto Santos, taglay ang pangingibabaw, ay humalukip-kip at lumapit. Hayaan mong hulaan ko, walang awan niyang sabi, 1,000 o baka 800. 4 na guwardiya ang nakatayo sa pinto. Malamig na nanonood na parang maestatwa. Walang ni isang naktangkang pumigil sa nagaganap na panghihiya. Binuka ni Mang Lando ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang galang na itinaas ni Carlos ang kanyang kamay upang patigilin siya. Alam mo, magpustahan tayo. Kung ang account mo ay may positibong balanse, kung magkano man ang laman niyan, dodoblehin ko mula sa sarili kong bulsa. Biglang natahimik ang buong bangko. 8 tao ngayon ang nakatitig sa eksena at 2 sa kanila ang lantarang nakataas na ang maga-cellphone upang kumuha ang video. Itinuro ni Carlos ang automatic na pintuang salamin gamit ang kanyang hintuturo kung saan kumislap ang gintong singsing niya sa ilalim ng ilaw. Pero kung wala ka man lang 10,000 piso, lumayas ka rito ngayon din at huwag na huwag ka nang babalik. Idiniin ni Mang Lando ang salakot sa kanyang dibdib. Dahil sa sobrang higpit ng hawak, namuti ang mabuko ang kanyang madaliri. Paano mapapatunayan ng lalaking ito na hindi siya ang iniisip nila? Kung ang ganitong uri ng panghihiya ay nagdudulot na sa iyong galit, mangyaring mag-subscribe at iyon ang notification bell. Huwag palampasin ang susunod na epikong pagganti na siguradong magpapadikit sa iyong mamata sa screen hanggang sa makita mo ang nakakagulat na pagtatapos. Nabitawan ni Mang Lando ang salakot at bumaksak ito sa sahig na lumikhang isang mahina at malungkot na tuno. Isang katulad na salakot na babalot din ng matabang pulang putik. 25 taong gulang noon si Lando, hawak ang titulong lupa sa kanyang kamay. Ang kanyang amang si Mang Tonio ay nakatayo sa silong, kanilang tradisyonal na bahay. Sa iyo na ang lupang ito, anak, pagyayamanin ko po ito, itay.
Pangako ko po sa inyo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo kaninuman. Ang halaga ng isang lalaki ay nasusukat sa kanyang pagkatao, hindi sa dami ng pera sa kanyang bulsa. Niyakap ni Lando ang kanyang ama. Sumisikat noon ang araw sa ibabaw ng hindi pa nabubungkal na lupain. Sa ginintuang sandaling iyon, tila ang lahat ay possible. 10 taon pagkatapos niyon, nagpunta si Lando sa mismong bangkong ito. Bata pa siya noon, ngunit nakasuot din ng sira-sirang damit panggawa. Isang manager na nakasalamin ang tumingin sa kanyang dokumento ng may matinding pandidiri. Ginoong Lando, kulang ang inyong kolateral. May malawak po akong taniman. Ang halagang lupang iyon ay 3 beses sa hinihingi kong loan. Walang kwenta ang lupang sakahan dito. Padabog na isinara ng manager ang folder. Bumalik ka kapag may maayos ka ng may pang-collateral. Umalis si Lando sa bangko ng walang dala. Ang kanyang asawang si Rosa ay naghihintay sa labas, nakaupo sa lumang L300 na pickup nila. Bakit daw nila tinanggihan? Subukan natin sa ibang bangko, ha? Mahigpit na kinapitan ni Lando ang manibela hanggang sa sumakit ang mga kamay niya. Kahit wala sila, magtatagumpay ako. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi ko kailanman kakalimutan kung paano nila tinatrato ang mataong tulad natin. 5 taon na ang nakararaan. Malubhang nakaratay si Rosa sa kamang ospital. Ang kanyang mapuputing buhok ay nakakalat sa puting unan. Hawak ni Lando ang kanyang kamay na kasing rupok ng tuyong dahon. Kinaya mo ang lahat ng ito ng mag-isa. Napakalaki ng sakahan mo, Lando. Lahat ng ito ay dahil sa sipak mo. Dahil ito sa patuloy mong paniniwala sa akin. Rosa, pwede mo ba akong pangakuan ng isang bagay? Mahina siyang umubo at ginamit ang huling lakas upang pisilin ang kamay ng asawa. Huwag na huwag kang magbabago. Huwag kang magsusuot ng gasuet na iyon. Huwag kang magpanggap na ikaw ay isang taong hindi naman ikaw. Hindi pera ang naglalarawan sa iyo. Pangako, mahal ko. Huhusgahan kang nga tao. Hayaan mo sila. Darating din ang araw, matututo silang leksyon. Isang kamay ang tumapik sa balikat ni Mang Lando na nagpabalik sa kanya mula samga alala patungo sa kasalukuyan. Kumurap siya. Isang guwardiya ang nakatayo sa tabi niya at isinanyas na umalis siya. Manong, pinapaalis na po kayong manager. Tiningnan ni Mang Lando ang salakot sa sahig at tiningnan ang tumatawang si Carlos at ang dalawang customer, tama ang kanyang asawa. Mahilig humusga ang manatao base sa panlabas na anyo. Ngunit marahil, ngayon ang tamang panahon para ituro sa kanila ang leksyong sinabi ni Rosa. Yumuko siya at pinulot ang salakot. Kalmado niyang pinakpagan ang alikabok nito. Ang kanyang kilos ay mabagal ngunit punong dignidad. Pagkatapos, muli niya itong isinuot sa kanyang ulo. Naktakpo ang paningin nila ni Carlos, walang galit sa mga mata ni Lando, tanging malamig at matibay na determinasyon. Muling naglakad si Mang Lando patungo sa marmol na des at inilapag ang kanyang lumang pitaka sa malamig na ibabaw nito. Kailangan ko lang pong mag-withdraw. Dala ko po ang aking ID. Umalukip-kip si Carlos. Ang hiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ide? Sigurado ka bang may account ka rito? Opo, meron po. Account number 478235. Binuksan nung 1995. Binuksan ni Mang Lando ang kanyang luma at gastadong leather wallet. Habang naghahanap ng ATM card, bahagyang nanginginig ang kanyang madaliri. Ilang lumang piraso ng papel ang nalaglag sa mesa, mga resibong nanilaw na sa paglipas ng panahon at isang maliit na litrato ni Rosa. Pinulot ni Carlos ang isa sa mga resibo gamit ang dulo ng kanyang madaliri. Tiningnan ito at mapangutiang tumawa. Taong 1995 pa to, Manong, halos 30 taon na. Kaya nga po isa akong matagal ng customer at lagi kong binabayaran ang lahat ng dapat bayaran sa tamang oras. Inayos NG Supervisor na si Roberto Santos ang kanyang pulang nektia at lumapit. Carlos, may problema ba rito? Sabi ngang lalaking ito may account daw siya, pero tingnan mo naman ang hitsura niya pagpasok dito. Nagpalitan sila ang makahulugang tingin.
Napailing si Roberto na may halong pandidiri. Sa wakas, nahanap ni Mang Lando ang kanyang ATM card at iniabot kay Carlos. Ito po ang card ko. Hinawakan ni Carlos ang card gamit ang hintuturo at hinlalaki na parabang isa itong nakakadiring bagay. Ini-swipe niya ito sa card reader ng computer at naghintay. Sa isang saglit na halos hindi mapansin, nanlaki ang kanyang nga mata. Ngunit agad din itong bumalik sa normal, itinagong ang kanyang nakasanayang kayabangan. Ibinalik niya ang card at ini-slide ito sa ibabaw ngang mesa pabalik kay Mang Lando. Kailangan ko munang mag-verify ng ilang bagay bago ko aprubahan ang anumang transaksyon. I-verify ang ano? Gusto ko lang mag-withdraw ng 500,000, 500,000. 500,000, humalahak si Carlos. Mabilis na lumingon ang tatlong customer. Manong, prangkahan tayo. Kailangan kong patunay kung saan galing ang pondong iyon. Anong ibig mong sabihin? Para ko ito, patakaran ng bangko, Anti-Money Laundering Act, AMLA, ang malalaking withdrawal ay nangangailangan ng karagdagang dokumento. Huminga ng malalim si Mang Lando, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado na malapit ng maglaho. Anong madokumento? Income tax return, IT, sa nakalipas na 5 taon, titulo ngang lupa. Nga dokumento ngang rehistro ngang sakahan na sinasabi mong sa iyo, dalhin mo lahat dito. Wala pang nagsabi sa akin na kailangan ko ngayon. Kung ganun, hindi kita papayagang mag-withdraw. Humakbang paharap si Roberto. Ang boses nito ay mahinahon ngunit may halong pagbabanta. Naintindihan niyo po ang posisyon namin, di ba? Dahil sa anti-money laundering law, kailangan naming maging maingat. Pumikit si Mang Lando ngang isang segundo. Nang imulat niya ang kanyang nga mata, naging mababa at garalgal ang boses niya. Ginagawa niyo lang sa akin ito dahil sa suot ko, hindi ba? Walang kurap na naksinunghaling si Carlos. Standard procedure lang po ito. Standard procedure. Yung lalaking nakasweat doon kanina, 5 minuto lang tapos na, wala kayong hiningi sa kanya. Samantalang ako ay 30 taon ng customer. Tumaas ang boses ni Mang Lando kaysa sa inaasahan niya. Lumingon ang 4 na tao. Isang matandang babaeng may puting buhok ang tiningnan siya ng may matinding hindi pagsang-ayon. Isang batang empleyado ang palihim na nak-video gamit ang cellphone. Sumandal si Carlos sa mesa, nanlalamig ang boses. Makinig ka, matanda. Ayokong ulitin. Walang dokumento, walang withdrawal. Kung hindi ka masaya, pwede mong ipasara ang account mo at umalis. Ipasara ang account? Magandang ideya, singit ni Roberto. At dalhin mo na rin ang negosyo mo sa ibang bangko. Mahigpit na hinawakan ni Mang Lando ang card hanggang sa mamuti ang kanyang mabuko. Tumingin siya sa paligid. Walang nakbala na tulungan siya. Iniwasan ng lahat ang kanyang paningin. Marahil tama si Roberto, dapat naksuot siyang maayos na damit, isang malinis na polo. Laging sinasabi ni Rosa na hindi damit ang naglalarawan sa tao. Ngunit habang nakatayo rito, tinitingnan na parang basura, hindi maiwasan ni Mang Lando na magduda sa sarili. Marahil ay mali siya. Marahil ang takbong mundo ay hindi gaya ng inaakala niya. Naalala niya ang unang beses na nag-apply siyang loan. Parehong panghihiya, parehong mapangmatang tingin, parehong bangko. Sa totoo lang, isinumpa niya noon na hindi na siya muling makakaranas ng ganon. Ngunit narito, naulit ang kasaysayan. Ang tanging pagkakaiba ngayon ay may pera na siya, maraming pera. Ngunit kung walang seryosong makikitungo sa kanya, ano pa ang silbi nito? Ibinalik ni Mang Lando ang card sa kanyang pitaka. Ang kanyang galaw ay mabagal at napakabigat. Sige, mahina niyang sabi, babalik ako para kumuha ng mga dokumento. Matalinong desisyon, bumaling na si Carlos sa susunod na customer. Bumalik ka kapag kumpleto na ang papel mo. Tumalikod si Mang Lando para umalis. Humakbang siya nga 3 beses patungo sa pinto, kinakalatkat ang kanyang nga paa sa makinis na sahig. Kung susuko na lang kaya siya, pwede naman siyang pumunta sa ibang bangko para mag-withdraw. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa mga taong ito na walang laman ang pagkatao.
Ngunit umalingaw ang boses ni Rosa sa kanyang isipan. Darating din ang araw, matututo silang leksyon. Huminto si Mang Lando sa gitnang bangko. Dinukot niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Mayroon siyang numero ngang pinakakatiwalaan niyang abogadong si Ati Fernandez. Nasa email niya ang lahat ng dokumento. May patunay siya sa lahat. Ang tanong, sulit ba ito? Lumingon siya at nakitang nagtatawanan sina Carlos at Roberto. Tila nagdiriwang sila sa isang biro, marahil tungkol sa kanya. May nagbago sa dibdib ni Mang Lando. Hindi ito galit, kundi isang bagay na mas malalim. Memorya itong bawat panghuhusga, bawat pagsabing hindi siya sapat, bawat pintong isinara sa kanyang harapan. Hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa lahat ng taong katulad niya, mga taong nagtatrabaho ng marangal ngunit tinatrato na parang walang kwenta. Binuksan niya ang kanyang cellphone at hinanap ang contact ni Ati Fernandez. Ngayon ay magiging iba. Ngayon, hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Rosa, para sa kanyang ama, at para sa lahat na karanas ng pang-api dahil sa kanilang anyo bibigyan niya silang ang leksyong hindi malilimutan. Nag-atubili ang kanyang daliri sa call button. Ito na ang huling pagkakataon para umatras. Pinindot niya ang kulay berdeng button. Hello Ati Fernandez, kailangan ko ang tulong mo. Urgen ito. Habang nakikipag-usap si Mang Lando, tumayo si Carlos mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa gitnang lobby. Hoy, bakit nandito ka pa? Ibinaba ni Mang Lando ang tawag at itinago ang cellphone. May hinihintay ako. Ano? Sabi ko sa'yo bumalik ka na lang sa ibang araw. Nagbago ang isip ko. Ngayon ako mag-withdraw. Tumawa ng mapangasar si Carlos at tumingin sa paligid para siguruhing nakikinig ang kanyang nga manonood. Hindi ka ba nakakaintindi? Walang dokumento, walang mangyayari. Alam ko, inaasikaso na. Dinadala na rito nga abogado ko ang madokumento. Ang salitang abogado ay nagpatahimik sa paligid ng isang segundo. Pagkatapos, bumunghalit ng napakalakas na tawa si Carlos. Abogado, may abogado ang taong to. Binalingan niya si Roberto. Narinig mo ba yon? Tumawa at umiiling si Roberto. Huminto ang tatlong customer sa pag-scroll sa kanilang mga cellphone. Isang babaeng may blonde na buhok ang bumulong sa asawa nito. Teka, linawin ko lang, patuloy ni Carlos. May abogado ka pero wala kang valid ID. Paano nangyari yon? Dadalhin niya ang lahat dito. Siyempre naman, at ako naman ang presidente ng bangkong ito. Pumutok ang palihim na tawanan sa lobby. Dalawang guwardiya ang nakatinginan dahil sa inip. Walang lumapit para umawat. Huminga ng malalim si Mang Lando. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Kailangan ko lang maghintay ng kalahating oras. Kalahating oras? Akala mo ba waiting shed 2? Tingnan mo sa paligid. May mga taong naghihintay para mag-transact. Mga taong may tunay na pera. May pera rin ako. May pera? Edi ilabas mo. Ilabas mo ngayon para makita namin. Ibinuka ni Mang Lando ang bibig ngunit isinara rin ito. Wala talaga siyang may papakita sa sandaling ito. Napansin ni Carlos ang kanyang pag-alinlangan. Agad na sumali si Roberto. Kaumado ang boses nugunit kasing lupit. Makinig ka, Manong. Naging mabait na ang manager namin. Kung sa ibang bangko to, pinalabas ka na sa mga guwardiya. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Gumagawa kang gulo. Tingnan mo ang damit mo. Yung amoy mo, nakakaabala sa ibang customer, isang babaeng may hawak na mamahaling bag ang masiglang tumango, isang lalaking nakasuot ng shades ang kumuha ulit ng picture ni Mang Lando. Walang naktanggol sa kanya. Naramdaman ni Mang Lando na nag-init ang kanyang mapisngi. Bahagyang nanginginig ang kanyang makamay, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Nang makita ni Carlos na nanono ang iba pang empleyado, naisip nitong oras na para gawin itong isang buong palabas. May nakakakilala ba sa matandang ito? Tinaasan niya ang kanyang boses ng may dramatikong epekto. May makakapagpatunay ba na mayaman talaga siya? Katahimikan. Nakapagtataka, hindi ba? Umikot si Carlos kay Mang Lando na parang isang mangangaso.
Kung VIP customer ka, kilala kang lahat. Sasalubungin ka namin sa pinto, alukin ng kape. Pero wala ni isang nakakakilala sa'yo rito. Isang teller na may kulay gintong buhok ang hindi napigilang tumawa. Pati ang katabi nito ay natawa rin. Dalawang intern sa likod ng bangko ang manghang-mangha sa nangyayari. Alam mo kung bakit walang nakakakilala sa'yo. Huminto si Carlos sa mismong harapan ni Lando. Dahil hindi ka naman importanteng tao. Baka may account ka nga, pero siguro laman lang niyan ay ang nga baryang idineposito ngan nanay mo 30 taon na ang nakakaraan. Dinagdagan pa ito ni Roberto tapos ngayon pupunta ka rito at magpapanggap na kukuha ng 500,000. Saan ka kukuha ng 500,000? Ibabenta mo ang sakahan mo. Tumas ang ingay ng mga boses. 5 katao na ngayon ang lantarang nakatitig at hawak ng mataas ang cellphone. May isang naka-livestream pa, naikuyom ni Mang Lando ang kanyang kamao. Parang apoy na sumusunok sa kanya ang panghihiya, ngunit kailangan niyang maktiis, papunta na si Ati Fernandez. Magsisisi kayo, babala ni Mang Lando. Nagunwaring takot na takot si Carlos. Uy, nanginginig ako sa takot. Anong gagamitin ng magsasakang to para kasuhan ako? Mais, nagiyawan sa kakatawa ang lahat. Kahit ang mga gwardiya ay napangiti sa likod ng kanilang mga bigote, ngunit humakbang paharap si Mang Lando, ang boses niya ay buong-buong umalingaw-ngaw sa bangko. Binalaan ko na kayo. 30 taon na akong may account dito. Maganda ang credit record ko, walang naging anumang problema, ngunit tinatrato niyo akong parang kriminal dahil lang sa SWOT ko. Bahagyang natigilan ang ngiti ni Carlos. Nagkatinginan ng may pag-aalala sina Roberto at isang babaeng empleyado, baka sumobra na sila. Patuloy na nagsalita si Mang Lando, punong lakas ang boses. Nasa sistema ninyo ang lahat ng record. Pwede ninyong tingnan ang cash flow ko. Makikita ninyong hindi ako kailanman lumabag sa batas. Kaya para saan ang lahat ng panghihiyang ito? Tumigil sa pagtawa ang dalawang customer. Ang isa ay biglang nakaramdam ng kaba. Kumunot ang nunang pinakamatandang guwardiya. Sa loob ng 30 segundo, tila nabaliktad ni Mang Lando ang sitwasyon at nangibabaw ang katwiran. Ngunit agad na binawi ni Carlos ang kontrol. Gusto mong tingnan ko ang account mo? Yan ba ang gusto mo? Gusto mong iparating ko sa lahat ng tao rito kung magkano talaga ang pera mo? Kung iyan ang kailangan, perfect. Bumalik si Carlos sa computer sa likod ng counter. Dramatiko niyang kinalampag ang keyboard. Ang ilaw mula sa monitor ay sumalamin sa kanyang mamahaling salamin. Nakpakawala siya ngang mapanlait ng isi. Gusto niyo bang malaman kung makano ang laman ng VIP account na ito? Sigaw niya sa mga nanonood. Sinong gustong manghula? 10,000, sigaw ng isang lalaki sa likod. Masyadong malaki, sarap na sarap si Carlos sa ginagawa niya. 20,000, alanganing tanong ng blonde na babae. Malapit na, malapit na. Sumali rin si Roberto sa malupit na laro. 100,000, umiling si Carlos, pilit na pinapabitin ang eksena. Pagkatapos ay matagumpay niyang inanunsyo, 800 piso, PHP 800. Pumutok ang malakas na tawanan ng lahat. May pumalakpak. 3 tao ang agad na nag-upload ng video sa social media. 800, ulit ni Carlos ng malinaw na malinaw. Tapos gusto niyang mag-withdraw ng 500,000. Sa ganyang record gusto pa yatang umutang. Tingnan niyo nga ang hitsura. Namutla si Mang Lando. Parang papel ang mukha niya. Impossible. May mali sa sistema. I check mo ulit. Hindi yan ang main account ko. Aba, may main account pa tayong nalalaman ngayon? Ilan ba ang account mo? Sinunghaling ka, hindi ako nagsisinunghaling. Nasaan ang pera? Nasaan ang abogado mo? Nasaan ang maebidensya mo? Hindi makasagot si Mang Lando. Nakagulo ang lahat. Dapat ay nandun na si Ati Fernandez. Dapat ay nagpapakita ng 10 milyon ang bank statement niya. Siguradong may mali sa system ng computer. Lumapit ng bahagya si Carlos. Amoy kape ang hininga niya. Alam mo ba kung ano ang problema sa iyo? Isa kang maliit na taong gustong magmukhang malaki.
Nakasuot ng maruruming damit, amoy tae ng baka, pumunta rito sa pag-aakalang mapapaniwala mo kami sa kwentong mayaman kang magsasaka. Araw-araw kaming nakakita ng matulad mo, mga nangarap, mga bigo, mga times loser. Bawat salita ay parang kutsilyo, nang hina ang mga tuhod ni Mang Lando. Ngayon, lumayas ka sa bangko ko bago pa ako tumawag ng pulis para ipakulong ka sa kasong estafa. Estafa, ang pagtatangkang mag-withdraw ng perang wala ka ay isang krimen. Guardia, dalawang maskuladong guardiyang nakasuot ng itim na uniforme ang lumapit. Hinawakan ng isa ang braso ni Mang Lando. Hindi na kailangan bulong ni Mang Lando, kaya kong maglakad. Ngunit itinutulak na nila siya palabas. Umiwas ang mga customer na parang may nakakahawa siyang sakit. Ni-record ng mga cellphone ang bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Sa may pinto, pinulot ng isang guardia ang kanyang salakot na muling nahulog at itinapon ito sa labas na parang basura. Kunin mo yung gamit mo at huwag ka nang babalik. Mabuhay na naglakad si Mang Lando palabas. Nagsara ang automatic glass door sa kanyang likuran. Sa salamin, nakita niya sina Carlos at Roberto na nagapir bilang selebrasyon, palakpakan, tawanan. May isang gumaya pa sa kanyang paikaikang paglakad. Mag-isa siyang nakatayo sa sidewalk. Ang kanyang salakot ay nasa tabingang kanal. Humaharurot ang masasakyan. Iniwasan siyang managmamadaling dumadaan, hindi man lang siya tinitingnan. Naging transparent siya isang tao na natalo at lubos na pinahiya. Walang may pakialam, pinulot ni Mang Lando ang salakot at pinakpagan ang alikabok at maliliit na bato. Hindi niya mapigilang manginik ang kanyang nga kamay. Tumawid siya at humanap ng upuang bakal sa ilalim ng puno. Umupo siya ng mabigat. Ipinatong niya ang siko sa kanyang tuhod at ibinaon ang mukha sa kanyang matatandang kamay. May 65 tao ang nakasaksi sa nangyari kanina. Ang video ay siguradong kumakalat na sa internet. Makikita ito ng mga batang kilala niya. Pag-usapan siyang kapitbahay. Malalaman ng buong bayan na si Rolando de la Cruz ay pinalayas sa bangko na parang isang pulubi. Naalala niya si Rosa. Salamat sa Diyos at hindi na siya nabubuhay para makita ang trahedyang ito. Masyado itong mabigat para kayanin. Marahil ay oras na para tanggapin ang katotohanan. Matanda na siya, 70 taong gulang na. Ano pa ba ang kailangan niyang patunayan? Pwede naman siyang umalis at kalimutan na lang ito. Pumunta sa ibang bangko sa ibang siyudad. At tapos na, kinuha ni Mang Lando ang pitaka sa likod ng bulsa niya. Naroon pa rin ang litrato ni Rosa na kapalop sa malabong plastik na proteksyon. Nakangiti siya sa litrato. Kinuha iyon nung ika-50 kaarawan niya. At iyon din ang araw bago siya pumanaw 4 na taon na ang nakalipas. Pangako, hindi ako magbabago, sabi niya noon. Totunga, hindi siya nagbago. Siya pa rin ang simpleng lalaki, pero tingnan kung saan siya dinalang pangakong ito. Nahawakan ng kanyang daliri ang isa pang bagay salop ng pitaka. Isang nakatuping at kupas na business card. Maingat niya itong binuklat na halos may pagalang. Direktor Villanueva, Regional Director, Trust Bank. Naalala ni Mang Lando nang makuha niya ang calling card na ito. 3 taon na ang nakararaan sa isang auction ng high-grade na baka at mamahaling kape sa Batangas. Interesado si Director Villanueva sa isang batch ng baka ngunit wala siyang alam sa livestock. Muntik na niyang bilhin iyon ng 3 beses sa orihinal na halaga nito. Maingat siyang binalaan ni Mang Lando at ipinaliwanag ang tungkol sa genetics, kalusugan ng hayop at presyo sa merkado dahil doon nakaiwas si Director Villanueva na mawalan ng 2 milyong piso na sanay tapon lang. Kung kailangan mo ng anumang tulong sa bangko, tawagan mo lang ako, sabing Director sabay abot ng business card. Malaki ang utang na loob ko sayo. Noon, tinanggap lang ni Mang Lando ang card bilang pagalang. Hindi niya inakalang magagamit niya ito. Tumingala siya at tiningnan ang engrandeng gusali ng bangko sa kabilang kalsada. Siguro nagdiriwang pa rin si Carlos sa loob. Siguro si Roberto ay nagkukuwento na sa group chat ng mga manager tungkol sa nangyari.
pinagtatawanan ng lahat ang bobo na magsasaka. Unti-unting napalitan ngang galit ang kanyang hiya. Hindi ito ang uring galit na sumasabog, kundi isang malamig, kalkulado at napakatibay na apoy. Kinuha ni Mang Lando ang kanyang cellphone at hinanap ang contact ni Ate Fernandez. May 3 missed calls mula rito. Tumawag siya pabalik. Mang Lando, nasaan po kayo? Nandito ako sa labas ng bangko, hindi ko kayo nakita, pinalayas nila ako. Anong ibig niyong sabihin? Pinahiya ako ni Carlos sa harap ng lahat. Tiningnan niya ang account ko at sinabing 800 pesos lang daw ang laman. Imposible. Ang checking account ninyo ay may higit sa 80 million. Alam ko, siguro mali ang account na tiningnan niya o kaya sinadya niyang magsinungaling. Natahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Ate Fernandez na may seryoso at profesional na tono, sobra na ito, public humiliation, slander, discrimination, may matibay tayong kaso laban sa kanya. Ayokong kasuhan siya. Gusto kong mas magandang paraan. Tinitigan ni Mang Lando ang calling card ni Director Villanueva. Gusto kong matuto siyang leksyon sa mismong harap ngang taong pinagtawanan ako. Paano po? Huminga ng malalim si Mang Lando. Isang plano ang nabuo ng malinaw sa kanyang isipan. Kakausapin ko ang regional director. May utang na loob siya sa akin. Hihilingin ko na magpatawag ang isang meeting. Anong klaseng meeting? Isang meeting kung saan ipapakita ko ang bank statements ko, ang investments ko, lahat ng yaman ko sa harap mismo ni Carlos at ng lahat ng matataas na opisyales. Natahimik ang abogado, pagkatapos ay napatawa ng mahina. Gusto niyo siyang ibuko sa publiko gamit ang sarili niyang taktika. Tama, kailangan mong ihanda ang mga ebidensya, witness at kumpletong dokumento. Kaya mo ba? Siyempre naman po. Pero may isa pa po. Pagdating ko po sa bangko kanina, nilapitan akong isang intern. Maya daw po ang pangalan niya. Sabi niya, na-record niya raw ang lahat at handa siyang mag-testify. Isang sinag ng pag-asa ang nagningas sa dibdib ni Mang Lando. Kahit mahina, totoo ito. Bakit niya gagawin yon? Sabi niya, ngayong buwan pa lang daw po, 3 taon na ang pinahiya ni Carlos. Sawa na raw siyang manutlang at walang gawin. Tumayo si Mang Lando mula sa upuang bakal. Ang kanyang nga hakbang ay naging matatag. Ngayon, nagawa na ang desisyon. Ate Fernandez, kailangan kong gumawakan 3 bagay. Una, tipunin mo lahat ng bank statements ko sa loob ng 5 taon. Pangalawa, siguraduhin mo sa internayon na handa siyang magsalita. Pangatlo, ibigay mo sa akin ang numero niya. Gusto kong pasalamatan siya ng personal. Paano po kayo? Anong balak niyo? Tiningnan ni Mang Lando ang calling card, ang bangko, at ang sariling refleksyon sa salamin kalapit na tindahan. Tatawagan ko ang isang lumang kaibigan. Mag-ayos ako ang isang meeting na magbabago sa lahat. Tinawagan ni Mang Lando si Director Villanueva. Nagring itong 3 o 4 na beses. Nang muntik na siyang bumigay at patayin ang tawag, sinagot ito. Hello, Director Villanueva. Magandang araw po. Ako po si Rolando de la Cruz mula dun sa auction ng kape at baka. Mang Lando, naman, naalala kita. Kamusta po kayo? Kailangan ko pong tulong ninyo. Sabi niyo po dati, kung kailangan kong anuman, sabihin ko lang. Ano po bang kailangan ninyo? Huminga ng malalim si Mang Lando at inilahat ang lahat. Ang panghihiya ni Carlos, ang pagpapalaya sa kanya, at ang video na kumakalat sa internet. Natahimik si Director Villanueva sa kabilang linya. Isa itong mabigat at mapanganib na katahimikan. Ginawa niya yon sa branch ko, sa harap ng napakaraming tao. Sino ang manager na yan? Si Carlos Mendoza. Mahinang nakmura si Director Villanueva. Ang tangang yon, ngayong taon, 3 reklamo na ang natanggap ko tungkol sa kanya. Akala ko nakbago na siya. Hindi pala. Mang Lando, humihingi po akong pasensya. Hindi dapat nangyari ito. Tatanggalin ko siya sa pwesto ngayon din. Huwag po, kalmadong sabi ni Mang Lando. Gusto ko pong gumamit ng ibang paraan. Kung maaari po, gusto kong magkaroon ng meeting kasama ang lahat ng ma-manager bukas.
Tumigil ng saglit si Director Villanueva nang muli siyang magsalita, may pagalang na sa boses niya. Gusto ninyo siyang harapin sa harap ng marami gamit ang parang ginawa niya sa inyo, naintindihan niyo pala. May mga ebidensya po ba kayo? May video, may testigo. Inihahanda na po ng abogado ko ang lahat ng patunay ng pera ko. Mang Lando, kung mawalang galang na po, magkano po ba talaga ang laman ng account ninyo? Mas gusto ko pong ibunyak yan bukas sa meeting. Napatawa si Director Villanueva. Isang maikli at seryosong tawa. Sige po, bukas ngang 10 AM sa boardroom. Papatawag ako ngang compulsory training para sa lahat ng managers para hindi maginala si Carlos. Salamat po, Direktor. Mang Lando, may isa pa po. Sigurado po ba kayong gusto ninyong gawin ito? Magiging isang malaking unosito para sa kanya at pati na rin po sa inyo. Tiningnan ni Mang Lando ang bangko mula sa plaza. Sigurado po ako, tapusin na natin ito. 20 minuto ang lumipas, dumating si Ati. Fernandez sakay ngang isang kumikinang na itim na sedan. Pumarada siya sa plaza at lumabas na may kilik-kilik na mamahaling briefcase. Nakuha ko na po lahat, sabi ng abogado, sabay bukas ng bag. Kumpletong bank statements, 5 taong cash flow, IT-R, at mga titulong lupa na lahat ay nakanotaryo. Kumuha siya ngang isang partikular na form at itinuro ang mga numero. Ito po ang inyong checking account. Ang current balance ay PHP 84,200,000. Tinanggap ni Mang Lando ang papel. Kahit na alam na niya ang numero, iba pa rin ang pakiramdam kapag nakita mo itong nakaimprenta sa papel. Kasama pa po ang government bonds at mutual funds na humigit kumulang 100 million. Mayroon po kayong kabuang liquid assets na halos 200 milyong piso, patuloy ng abogado. Hindi pa po kasama ang mga lupa rito. Kung ibebenta niyo ang sakahan, madaling abot ito ang higit 400 milyon. Umupo muli si Mang Lando sa upuan. Naupo sa tabi niya ang abogado. Alam niyo po ba kung ano ang pinakanakakagalit? Tanong ni Ati. Fernandez. In-access ni Carlos ang account niyo. Nakita niya ang 84 million, pero nagsinungaling pa rin siya. Sinabi niyang 800 pesos lang ang pera ninyo. Sinasadya ba niya ito o sadyang bobo lang siya para hindi makabasang balanse? Tumaas ang galit ni Mang Lando. Hindi ito pagkakamali. Purong kasamaan ito. Magkano ba ang sweldo ng ganyang manager? Mga 200,000 kada buwan. Abot ng higit 2 milyon isang taon. Umiling si Mang Lando. Pinahiya niya ang isang taong mayaman na 100 beses kaysa sa taon ng sweldo niya, kaya dapat siyang maturuan ng leksyon. Ang mataong ganyan ay hindi magbabago kung hindi nila haharapin ang parusa. Kumuha ng isa pang papel ang abogado. Ito po ang kopyang statement ni Maya, yung intern. Detalyado niyang isinulat ang lahat mula sa biro tungkol sa amoy hanggang sa pagpapalayas sa inyo. Tugma rin ang mga timestamp sa video. Kumalat na ba sa internet? May 3 videos na po na nag-viral. Napakasasakit po ng mga comments. Ayoko nang malaman. Sapat na ang nakuha kong hiya. Magte-testify ba siya sa meeting? Opo, pero natatakot po siyang matanggal sa internship. Sabihin mo sa kanya, proprotektahan ko ang trabaho niya. Kakausapin ko si Director Villanueva. Isinulat iyon ngang abogado. Sige po. Ngayon, pag-usapan natin ang estratehiya. Pinag-usapan nila ang bawat hakbang. Hindi dapat ito magmukhang paghihiganti, kundi paghahanap ng hustisya. Itatanggi ito ni Carlos, saka ipapalabas ang video. Susubukang sabihin ni Carlos na edited ang video, kaya papasok si Maya bilang testigo. Kung patuloy pa rin siyang magsisinungaling, ipapakita ni Mang Lando ang bank statements upang mapatunayang nagsinungaling si Carlos sa balanse, 800 versus 84 milyon. At sa huli, tatanungin ni Lando kung dodoblehin pa ba ni Carlos ang pera niya, gaya ng pusta nito. Tumawa sila pareho. Isang tawa na may halong pait ngunit may amoy ng tagumpay. Isinara ng abogado ang bag. Mang Lando,
bakit po hindi kayo nagpapakita ng inyong yaman? May 200 milyon kayo, pwede kayong bumili ng sports car o magsuot ng mamahaling damit. Bakit pinili niyo ang ganitong simpleng buhay? Tiningnan ni Mang Lando ang marumi niyang bota. Tinuruan akong tatay ko na ang pagpapasikat ay para lang sa mga taong may kailangang patunayan, wala akong kailangang patunayan. Mayroon akong Rosa noon, may lupa ako, at may kapayapaan ako sa isip. Pero ngayon kailangan kong magpatunay ng isang bagay. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng taong hinusgahan dahil sa panlabas na anyo. Para sa bawat manggagawang pumasok sa isang lugar at tinratong parang basura, tinapik ni Ati Fernandez ang balikat niya. Kung gayon, pababagsakin natin ang taong to sa pinaka-eleganteng paraan. Tumunog ang cellphone ang abogado. Sinagot niya ito at bumagsak ang kanyang mukha. Naintindihan ko. Salamat sa impormasyon. Binaba niya ang tawag. May problema tayo. Ano yon? Nalaman ni Carlos ang tungkol sa meeting bukas. Hindi niya alam ang eksaktong dahilan, pero nagdududa na siya. Tumawag siya kay Director Villanueva at sinabing may importante raw siyang kliyenteng kikitain. Hindi pumayag ang direktor, pero mapilit si Carlos. Naglakat-lakat si Mang Lando. Kung wala si Carlos doon, sira ang plano. Kailangan ko siya roon. Alam kong iobliga siyang director, pero baka maging masyado na siyang depensibo. Kailangan natin siyang gawing kampante. Nag-isip ang abogado. Paano kung tumawag ako sa bangko at magpanggap bilang isang malaking investor at hihilingin kong makausap si Carlos? Baka lumaki ang ulo niya at isiping may malaking deal siya. Itatapat ko ang oras pagkatapos ng inyong training para hindi siya maka-absent. Gawin mo na. Tumawag si Ati Fernandez gamit ang boses ngang isang importanteng negosyante. Hello, kakausapin ko sana si Manager Carlos Mendoza. Opo, may malaking pondo po ako para sa investment. Bukas, ng 11 a.m., perfect, right after ng training niya. Salamat. Binaba niya ang phone at ngumiti. Ayos na. Kinumpirma na pupunta siya sa training. Bumuntong hininga si Mang Lando. Handa na ang lahat. Mang Lando, ito na ang huling pagkakataon para umatras. Babala ng abogado. Magbabago ang buhay ninyo matapos nito. Makikilala kayo. Malalaman ng lahat na bilyonaryo kayo. Mawawala na ang payapa niyong buhay. Tumingala si Lando sa langit. Kulay kahel na ang maulap dahil sa paglubok ng araw. Sabi nga ni Rosa, ang kapayapaang walang dignidad ay hindi totoong kapayapaan. Takot lang iyon. At handa na akong bitawan ang takot. Nakamay sila. Bukas na 10 AM. Kinaumagahan, halos hindi makatulog si Mang Lando. Alas 5 pa lang ay gising na siya. Uminom siyang kape, naksuot ng malinis na pantalon, isang plansadong checkered na polo at ang parehong lumang bota. Hindi niya babaguhin ang sarili niya kahit pa ngayon. Alas 6:30 ng umaga, dumating si Ati Fernandez. Sasakahan dala ang dalawang makapal na folder at laptop. Dala ko na lahat. Nagensayo silang 2 oras para sa mga posibleng itanong o idahilan ni Carlos. Alas 8:15 ng umaga, tinawagan nila si Maya. Handa na ako, pero kinakabahan po ako. Paano kung tanggalin ako? Ipinangako ng director na hindi mangyayari iyon. Sagot ng abogado, ginagawa mo ang tama. Umalis na sila. Ang lumang pickup ni Mang Lando ay umugong sa luba-luba na kalsada. Nakasunod ang kotse ni Ati Fernandez. 2 sasakyan, 2 mundo, iisang layunin. Alas 9:45 nang makarating sila sa parking lot ng bangko. Mauna na ako sa loob, sabi ni Ati Fernandez. Hintayin niyo ang senyas ko. Naiwan si Lando sa pickup. 10 minuto ang lumipas. Nagbibrate ang phone niya. Text mula sa abogado. Emergency. Tumawag ka. Agad na tumawag si Lando. Anong problema? Wala si Carlos. Ano? Tumawag daw na food poison. Humihiling na ipospone ang meeting. Galit na galit ang director kasi pangatlong beses na daw niya itong ginawa sa mga importanteng meeting.
pero hindi naman pwedeng pilitin ang taong may sakit. Gumuho ang mundo ni Mang Lando, lahat ng plano at ebidensya na sayang, hinampas niya ang manibela, tumatakas siya, siguradong nakatunok siya. Baka nga, pero hindi natin mapapatunayan, dismayadong sagot ng abogado. Nag-isip ng mabilis si Lando. Saan ba nakatira yung Carlos na yon? Mang Lando, huwag. Hindi ko kayo sasamahan sa ganyang kalokohan. Pupuntahan ko lang siya para imbitahan ng personal. Wala akong gagawing masama. Ibigay mo sa akin ang address na nakuha mo kay Maya. Matapos magatubili, ibinigay ng abogado ang address. Isang high-end na condominium sa BGC, 20 minuto mula roon. Sabihin mo sa director na madadalay ang meeting ng kalahating oras, sabi ni Lando, dadalhin ko si Carlos Dian. Anong gagawin niyo? Panurin mo na lang. Harurot ang pickup truck sa kalsada. Dumating siya sa Magarbong Chondo. Hinarang siya, guard. Sino pong hanap nila? Si Carlos Mendoza, Unit 804. May appointment po ba kayo? Wala. Pero siguradong gusto niya akong makita. Tiningnan ng guard ang lumang pickup at ang suot ni Lando nang may pagdududa at ginamit ang intercom. Sir Carlos, may naghahanap po sa inyo. Narinig ni Lando ang ginis na boses ni Carlos. Sino yan? Lumapit si Lando sa mikropono. Malakas at malinaw ang boses. Ako si Rolando de la Cruz. Nandito ako para kunin yung ipinangako mong dodoblehin mong cash ko. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang click. Bumukas ang pinto. Umakyat si Lando sa Dayton floor. Kumatok siya. Bumukas ang pinto at bumungat si Carlos na nakasuot ng silk na bathrobe. Mukhang kagigising lang. Anong kailangan mo? Sabi mo dodoblehin mo ang pera ko kung positive ang balance ko. Naninggil na ako. Lumayas ka kundi tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Saka mo ipaliwanag kung bakit ka nakukunwaring may sakit para umabsent sa importanteng board meeting ninyo ngayon. Namutla si Carlos, paano mo nalaman ang meeting? Alam ngang lahat. Galit na galit ang director. Ikaw ang naktulak sa akin na pumunta rito. Binibigyan kita ng huling pagkakataon na dumalo ng may dignidad. Isinara ng bahagya ni Carlos ang pinto bilang depensa. Hindi ako pupunta. Kung ganun, ay update mo na ang resume mo. Dahil kahit wala ka roon, pagkatapos ng meeting na to, tapos na ang karera mo sa bangkong yon. Tumalikod si Lando at nagsimulang maglakad sa hallway. Nagbibilang siya sa kanyang isip. 3, 2, 1. Teka, uminto si Lando, hindi lumilingon. Anong mangyayari kung pupunta ako? Tanong ni Carlos. Makakamit ang hustisya. Papahiyain mo ba ako tulad ng ginawa ko sayo? Hindi. Ipapakita ko lang ang katotohanan. Huminga ng malalim si Carlos. Bigyan mo ako ang 15 minuto. Naghintay si Lando. Matapos ang 8 minuto, lumabas si Carlos na nakasuot ang walang duming gray suit, blue na necktie, at namumulang mga mata. Tara, sumakay si Carlos sa kanyang silver na sasakyan. Susundan kita, sabi ni Lando, huwag kang magtatangkang tumakas. Alas 10:15 ng umaga nang makatabing pumarada ang dalawang sasakyan sa bangko. Late sila ng 15 minuto, pero dumating sila. Nagulat si Ati Fernandez nang makita silang makasama. Bago pumasok, bumulong si Lando sa abogado, magsisimula na ang palabas. Sa boardroom na gawa sa salamin, nakaupo ang 8 manager sa isang oval na mesa. Si Director Villanueva ay nasa gitna. Huling pumasok si Carlos at umupo sa pinakamalayong silya mula kay Mang Lando. Magandang umaga sa lahat, simulang Director. Kailangan nating pag-usapan ang isang sensitibong bagay. Tumitig siya kay Carlos. Kahapon, isang customer ang nagreklamong ipinahiya siya ng lantarang sa branch mo. Anong masasabi mo rito? Inayos ni Carlos ang pagkakaupo. Pilit siyang ngumiti at muling bumalik ang kanyang kumpiyansa. Director, prangkahan tayo. Isa lang po itong malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Opo. Kahapon,
May kinausap akong lalaki na pumasok sa bangko sa isang hindi angkop na kalagayan. Marumi ang damit, mabaho. Nagrereklamo na ang ibang customer. Dalawang manager ang tumango at sumang-ayon. Anong ginawa mo? Tanong ng director. Sumunod lang po ako sa standard procedure. Dahil kahina-hinala ang galaw ng pera, humingi ako ng dokumento, wala siyang maipakita at nagsimula siyang maging agresibo para mapanatili ang kaayusan. Tumawag ako ng guwardiya, agresibo. Dito unang nagsalita si Mang Lando. Tiningnan siya ni Carlos ng may matinding panunuya. Opo, tumaas ang boses mo, natakot ang ibang customer. At nang pakiusapan kang umalis, tumanggi ka. Hindi totoo yan. Panik mo lang yan, sagot ni Lando. Bumaling si Carlos sa director. Director, halatang hindi alam ngang lalaking ito kung paano gumagana ang modernong bangko. Gusto niyang kumuhang 500,000 pero kahit 1,000 ay wala ang account niya. Nang ipaliwanag ko ang makailangang dokumento, gumawa siyang kwento na mayaman siyang magsasaka, na may milyon-milyon daw siya at may abogado pa. Tumawa ng mahina ang tatlong manager. Tumango ang supervisor na si Roberto. Tama po, direktor. Nandun po ako. Najing masyado pa nang mabe si Carlos. Nakita niyo na. Inilahad ni Carlos ang kanyang makamay. Hindi lang ako ang nakasaksi. Ginagamit lang ng matandang ito ang issue para parahan ang bangko natin. Tiningnan ng direktor si Lando. Humihingi ng pasensya ang kanyang namata. Mang Lando, may ebidensya po ba kayo? Bago pa makasagot si Lando, inunahan na siya ni Carlos. Siyempre wala. Dahil hindi naman yan totoo. Naintindihan ko namang napahiya ang matandang to. Kung na-offend ko siya, pasensya na. Pero hindi krima ang mahing profesional. Sumandal si Carlos sa silya at nagdekwatro. Sa katunayan, Director, dapat yata nating kasuhan ang taong toong paninirang puri dahil walang ebidensya ang paninira niya sa pangalan ko. Kung walang ebidensya, tapusin na natin to. May meeting pa ako sa isang VIP ng alas 11. Tumango si Direktor Villanueva Cayati. Fernandez, ito na ang oras para durugin ang kayabangan niya. Tumayo ang abogado at ikinonekta ang laptop sa projector. Umilaw ang puting dingding. Ebidensya? Meron kami. Pinindot niya ang play. Lumabas sa screen ang lobby ng bangko, kuha mula sa cellphone ni Maya. Malinaw ang video at audio. Umalingaw ang boses ni Carlos sa buong boardroom. Ano ba, yang amoy na yan? Narinig ang tawanan sa video. Manong, naligaw ka yata. Hindi ito rural bank sa probinsya. Makikita sa video si Mang Lando na mahigpit ang hawak sa salakot habang iniikutan siya ni Carlos. Kung ang account mo ay may positibong balanse, kung magkano man ang laman niyan, dodoblehin ko mula sa sarili kong bulsa. Pumutok ang masamang tawanan mula sa video. Lumayas ka rito ngayon din. Nabalot ang nakakabinging katahimikan ang boardroom. 5 tao ang nakatitig sa screen na nakaawang ang bibig. Ang dalawa ay nakatingin kay Carlos habang ang isa ay nakayuko. Ipinakita rin sa video ang pag-eksena ni Roberto, ang paggawang kwento ni Carlos tungkol sa 800 pesos na balanse at ang malupit na pagpapalayas na guwardiya. Pinindot ng abogado ang post. Ito ba ang tinatawag niyong security procedure ninyo, Manager Carlos? Namumutla na parang papel si Carlos, ngunit pilit pa ring dumapensa. Out of context, yung video na yan, hindi niyo nakita kung paano siya naging agresibo nung una. Ngumiti ang abogado. Mayroon po kaming 3-2-minute full video. Gusto niyo po bang i-play ko lahat? Hindi. Edited. Yan, wala pong edit. May raw file kami kasama ang metadata timestamp. Gusto mong ipatawag natin ang IT department para i-verify ito. Bumuka ang bibig ni Carlos ngunit walang lumabas na salita. Nanginginig ang kanyang kamay sa ibabaw ng makintab na mesa. Umusat paharap si Director Villanueva at mapanganib ang tono ng kanyang boses. Carlos, sa video, sinabi mong 800 pesos lang ang pera niya. Nai-check mo ba talaga ito sa system? Opo. Totong 800 pesos lang? Opo, nasa system natin. Pinindot ng abogado ang isang key.
at lumabas ang isang spreadsheet sa screen. Ito po ang checking account ni Mang Lando. Account number 478235. Tama po ba? Napalunok si Carlos at mechanical na tumango. Ngayon, tingnan natin kahapon, Disyembre 7, ang available balance. Bumungat sa screen siya naglalakihang fontang numero. PHP nyots vanage ketsas harom, netsas hetven nyots. Nakumpisa ang bulungan at singhap sa boardroom. Isang babaeng manager ang napasigaw sa gulat. Si Roberto ay mukhang babagsak na sa sahig. 84 na milyong piso, ulit NG abogado, hindi 800 pesos, 84 na milyon. Umiling si Carlos na parang nasisiraan ng bait. Hindi yan ang lumabas kahapon. Pangako, iba ang lumabas. Error bang system o sadya kang naksinungaling? Mabilis na naktip si Director Villanueva sa kanyang laptop at inikot ang screen paharap kay Carlos. Tinitiknan ko ngayon ang system. Gumagana ng maayos, malinaw na malinaw, 84 milyon. Paano mo nagawang mamalikmata? Hindi ko alam, masama lang ang mood ko kahapon, kaya siguro napasulyap lang ako. Bumukas ang pinto. Pumasok si Maya, 22 anyos, nakatali ang buhok, bahagyang nanginginig ang makamay. Tumingin siya kay Director Villanueva. Maya, pwede ka bang magsalita? Huminga ng malalim si Maya. Kahapon po, nandun ako, nakita ko ang lahat. Binalingan siya ni Carlos, punong takot ang mamata. Maya, hindi mo na kailangang gawin to. Kailangan po. Naging matatag ang boses niya, kasi hindi po ito ang unang beses. Hindi unang beses, ulit ng Director. Opo, Director. Noong nakaraang buwan, pinahiya rin ni Sir Carlos ang isang matandang babae. Sabi niya, imposibleng may pang-invest ang isang retirado. Noong isang linggo, isang OFW, hindi man lang niya inasikaso at pinatawag agad ang guardia. Tapos kahapong, si Manglandu po. Kasinungalingan yan, sigaw ni Carlos na napapatayo pa. Ginagawa niya lang to para sirain ako. Inilabas ni Maya ang kanyang phone. Mayroon po akong messages mula sa ibang empleyado. Lahat sila ay nagre-reklamo sa mga ginagawa niya. Pwede ko po ay send ang screenshot sa HR ngayon din. Napabagsak si Carlos sa kanyang upuan. Ang kanyang pader ng kayabangan ay tuluyan ng gumuho na parang bahay ng baraha. Bumaksak ang kanyang balikat at tinakpan niya ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Sobrang na-pressure lang ako. Sa kwota, hindi niyo naintindihan. Basak na ang boses niya. Hindi na siya ang mayabang na manager kundi isang lalaking nakahubad na ang dangal. Binalot ng nakakasakal na katahimikan ang kwarto. Walang gustong gumalaw. Pumikit si Director Villanueva, huminga ng malalim, at pagdilat niya ay makikita ang matinding pagkadismaya. Quota pressure. Mahinang ulik nito na may halong panganib. Pinahiya mo ang isang customer dahil sa quota pressure. Inusog ng blonde na manager ang kanyang upuan palayo kay Carlos. Umiyak ang silya sa sahig, binabasag ang katahimikan. Tumingin siya kay Carlos na parang nandidiri. Si Roberto na kasabwat niya sa pagtawa kay Mang Lando kahapon ay namumutla at nanginginig ang kamay sa mesa. Direktor, hindi ko po alam na ganito kalala. Akala ko po ay ano Roberto, putol ngang direktor. Ay panghihiya lang, ay diskriminasyon lang. Yumuko si Roberto at hindi na nakasagot. Isang matandang manager na may puting balbas ang naiinis na umiling. 20 taon na ako rito. Ngayon lang ako nakakitang ganito. Isang nakababatang manager ang tumingin kay Carlos nang may matinding panggigigil. Pare, 84 milyon yon. Nawalan kan 84 milyon client dahil sa katangahan mo. Nagsimula ang mga bulungan. Nawala ang suporta kay Carlos. Paano niya napagkamalang 800 yon? Sinadya niyang magsinungaling. Nakita mo yung video, nakakahiya. Inangat ni Carlos ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Nakita niya ang hindi pagsang-ayon, galit at pandidiri sa mamukhang taong nakakasama niya araw-araw. Hindi niyo naiintindihan. Pwede ba akong mag-explain?
Mag-explain ng ano. Sabing blonde na manager. Nasa video na ang lahat. Pinaktawanan mo siya. At pinaktawanan niyo siya lahat. Tinawag mo pa siyang sinungaling. Pero hindi ko naman alam na mayaman talaga siya. Napabagsak ang kamao ni Director Villanueva sa mesa. Nagulat ang lahat. Ang trabaho mo ay alamin at igalang ang kahit sinong customer. Tumayo si Carlos, nanginginig ang magabinti. Director, parang awa niyo na. 10 taon na ako sa bangkong ito. Hindi pwedeng matapos lang ang lahat dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali, singit ni Maya. Marami pang ibang kaso, sobra na ito. Misunderstanding lang yon, gaya ng nyari kay Mang Lando. Wala nang masabi si Carlos. Tumingin siya sa pinto at mukhang magtatangkang lumabas. Huwag na huwag kang aalis sa kwartong yan, bantang director. Ngunit nagpapanik na si Carlos. Kinuha niya ang kanyang suit at humakbang. Hinarang ni Maya ang daan. Tumabi ka. Hindi po. Ikaw ang dapat tumabi, hindi natinag si Maya. Tumayo ang dalawang manager at tumabi kay Maya. Saka may sumunod na isa pa. 4 na tao ang humarang kay Carlos. Nako-corner siya, ganap na talo. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to, bumulong siya. Kakasuhan ko kayong lahat. Tumayo si Director Villanueva. Sa anong basehan mo kami kakasuhan? May ebidensya kami, may testigo kami, may video kami. Ikaw, wala. Inilabas ni Carlos ang huling barahang isang desperado. Binalingan niya si Mang Lando. Magkano ba ang gusto mo? 1 milyon? 2 milyon? Babayaran kita para lang matapos to. Tumigil ang mundo sa lubeng boardroom. Tahimik na nakaupo si Mang Lando. Nakapatong ang makabilang kamay sa ibabaw en mesa. Matagal niyang tinitigan si Carlos. Kahit magkano, sabihin mo lang ang presyo. Basta wag niyo lang gawin sa akin to. Pagmamakaawa ni Carlos. Dahan-dahang tumayo si Mang Lando. Kinuha niya ang kanyang salakot at ipinatong ito sa kanyang ulo. Lumapit siya kay Carlos. Isang bagay lang ang gusto kong matutunan mo. Ano yon? Hindi nagiging mataas ang isang tao dahil sa pera niya at lalong hindi bumababa ang pagkataongang sinuman dahil lang sa wala siyang pera. Ibinuka ni Carlos ang bibig ngunit walang lumabas na boses. Kahapon, pumunta ako rito para lang kumuhang pera. Kalmadong patuloy ni Mang Lando. Ang boses niya ay matibay parang bato. Kailangan kong bumili ng piyesa para sa traktora ko. Hindi ako naparito para magpasikat. Pumunta ako rito tulad na kahit sinong karaniwang customer. Pero hinusgahan mo ako sa damit ko, sa amoy ko, sa hitsura ko. Kahit hindi mo alam ang buong kwento ko, hinusgahan mo na ako. At ang masaklap, pinahiya mo pa ako para lang masiyahan ka. Nag-sorry na ako. Hindi ka nag-sorry. Gusto mo lang tapusin ang issue gamit ang pera. Ang tunay na pahinging tawat ay ang pag-amin sa pagkakamali. Gusto mo lang bilhin ang kaligtasan mo. Lumapit si Ati Fernandez at naglabas NG 3 piraso NG papel mula sa folder. Director Villanueva, bukod po sa checking account, si Mang Lando po ay may 40 milyong bonds, 30 milyong mutual funds, at 50 milyong government bonds. Inilapak niya isa-isa ang makapapel. Ang kabuwang assets niya sa bangkong ito ay PHP 204,200,000. Umalingaw-ngaw ang bilang na iyon sa buong kwarto. 200 milyon. Napatisod si Carlos at kinailangan niyang kumapit sa silya para hindi bumaksak. 200 milyon. Opo, sabi ni Mang Lando. 50 taong hirap sa pagtatrabaho. Hindi ko winaldas ang pera ko sa mga walang kwentang bagay. Hindi ako nagpapasikat. Nag-ipon ako, nag-invest, at pinili ko ang bangkong ito kasi akala ko mapagkakatiwalaan ko kayo. Tinakpan ni Direktor Villanueva ang muka niya. Pagbaba kamay niya, pulang-pula siya sa galit. Carlos, tanggal ka na sa trabaho, walang palugit, walang severance pay. Kunin mo ang magamit mo at lumayas ka ngayon din. Huwag po, kailangan kong trabaho, may binabayaran akong bahay, kotse. Dapat inisip mo yan bago ka gumawang kalokohan. Direktor, nagmamakaawa po ako, ang mga anak ko.
Tama na, umugong na parang kulog ang boses ng director. Nang ipahiya mo ang lalaking ito, inisip mo ba ang mga anak mo? Inisip mo ba ang kahihinatnan? Anong pumasok sa kokote mo? Naisip mong nakakatawa? Naisip mong angat ka sa kanya? Tuluyang bumigay si Carlos at napaluhod sa sahig. Tumulo ang kanyang maluha. Patawad po talaga. Tiningnan siya ni Mang Lando mula sa itaas. Ang pagtingin na iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang kaligayahan. Walang tuwa, tanging kapayapaan. Sumigaw si Direktor Villanueva. Roberto, napatalon si Roberto. Suspindido ka ng 15 araw ng walang sweldo at kailangan mong umaten ng ethics training. Kapag nakatanggap pa ako ng isang reklamo tungkol sayo, susunod ka na kay Carlos. Mabilis na tumango si Roberto, hindi magawang gumanggal. Bumaling ang direktor kay Mang Lando. Ginoong Lando, sa ngalan pong bangko, buong puso po kaming humihingi ng tawad. Hindi po talaga dapat ito nangyari. Tinatanggap ko po ang inyong paghingi ng tawad. Hahayaan niyo pa rin po bang manatili ang account niyo sa amin? Tiningnan ni Mang Lando si Carlos na nakaluhod sa sahig, ang ibang mga manager, si Maya at pabalik kay Director Villanueva. Hindi na po, mahina niyang sagot, ililipat ko na po ang lahat. Hindi ko na kayo kayang pagkatiwalaan. Yumuko si Director Villanueva. Naintindihan ko po, karapatan po ninyo yan. Kinuha ni Mang Lando ang folder niya habang tinulungan siya ni Ati Fernandez. Naglakad sila patungo sa pinto. Dinaanan ang nakaluhod at nakayukong si Carlos. Katahimikan ang naiwan sa kwarto. Pumasok ang dalawang guardia at sa pilitang itinayo si Carlos para ilabas. Ang tunong, kanyang pag-usad ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Huminto si Mang Lando sa may pintuan. Lumingon siya kay Maya. Salamat sa tapang mo, sabi niya habang umiyak ngunit nakangiti. Tumango si Lando at lumabas. Nagsara ang pinto. Pagkalabas ngang meeting room, medyo naging mabigat ang kanyang nahakbang, ngunit nakaramdam siya nga kaibang, ginhawa sa kanyang dibdib, isang magkahalong pagod at kaluwagan. Ang pasilyong ng bangko ay mas tahimik ngayon kumpara kahapon. Walang tawanan, walang panlalait. Tanging maingat na mahakbang at pag-iwas ngang paningin. Naglakad silang makasama ng abogado. Ilan sa mga empleyado na nandun kahapon at naktawanan ay ngayon patagong nakatitig sa kanilang mga keyboard. Bago sila makalabas ng glass door, huminto si Lando at muling lumingon. Nakita niya si Maya na nakatayo malapit sa ATM machine. Nag-alangan siyang tumingin kay Lando. Nang mapansin niyang nakatingin din si Lando, matamis siyang ngumiti at kumuwi. Tumango si Lando bilang ganti. Walang salita ang kailangan, tanging pagrespeto. Paglabas sa sidewalk, nakakabulag ang sikat nga araw. Saglit niyang inalis ang kanyang salakot upang saluhin ang preskong hangin. Napangiti ng mapait si Ati Fernandez. Nagtagumpay po kayo. Hindi ko alam kung nagtagumpay ako, Fernandez. Ang alam ko lang, tapos na ito. Para sa kanya po tapos na, ngunit para sa inyo, simula pa lang ito ngang isang bagong kabanata. Hindi na sumagot si Mang Lando at dumiretso sa kanyang pickup. Bago sumakay, tiningnan niya muli ang kabuuan ng bangko. Ngayon, ang sumasalamin sa glass window nito ay hindi na ang lalaking pinahiya sa bangketa, kundi isang lalaking may taas nung nanalong kanyang dignidad. Kinagabihan, dala ang makahalong damdamin, bumalik si Mang Lando sa sakahan. Ang kanyang lumang ngunit maasahang pickup ay muling umugong sa lubak-lubak na kalsada na napapaligiran ng mga puno ng mangga at iba pang prutas na pinalilipat ng hangin. Hindi siya agad pumasok sa bahay. Umupo siya sa labas ng ilang oras, pinagmamasdan ang paglubok ng araw na ginagawang kulay kahel, rosas at lila ang kalangitan. Lumipad ang isip niya kay Rosa. Inisip niya na nakaupo ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Hinahawakan ang kanyang makamay na pinatigas ng ilang dekadang pagtatanim. Ang hustisya ay laging dumarating, laging sinasabi ni Rosa. Darating ang araw na matututo rin leksyon ang mga aroganteng tao. Ngayon, sa unang pagkakataon, nasaksihan ni Mang Lando ang katotohanan ng mga salitang iyon. Tama ka, mahal ko, bulong niya sa hangin.
natuto na silang leksyon. Dinukot niya ang kanyang pitaka at pinagmasdan ang nakangiting mukha ni Rosa. Sa litrato, suot niya ang simpleng bestida at nakatali ang kanyang buhok na may mga puting hibla. Ang ngiti niyang nagbibigay laging kapayapaan kay Lando. Hindi ako nagbago, sabi niya sa litrato. Ganito pa rin ang suot ko. Ang lumang bota, ang salakot at ang polo. Hindi ko kailanman sinubukang maging ibang tao. Ngayon, pinatunayan ko na hindi natin kailangang magbago para igalang. Kailangan lang nating maging totoo sa sarili natin. Nang gabing iyon, nakatulog siya ng napakahimbing matapos ang ilang araw ng panghihiya. Samantala, 3 araw ang nakalipas sa isang maliit na apartment na higit na mas maliit kaysa sa condo na dati niyang inuwian. Si Carlos ay nakatitik sa kawalan. Hindi na siya nag-ahit, may malalaking dark circles na ang kanyang mata. Nakakalat ang necktie niya sa sahig na parang patay na ahas. Sa lamesa ng sala, sunod-sunod na nag-vibrate ang cellphone niya. Missed calls, messages mula sa hindi kilalang numero. Bagong notifications, isa na namang video ang lumabas tungkol sa kanya. Sinasabi ng mga comments na deserve niya yan, pumikit si Carlos. Ang posisyon niya, ang malaking sweldo, ang status niya, gumuho lahat sa loob ng isang araw. Huminga siya ng malalim at nagbukas ng kurtina. Sa ibaba, tuloy ang ikot NG Mundo sa Metro Manila. Matagal na panahon din, ngayon niya lang naisip na wala pala siyang pupuntahan. Naalala niya ang 10 taon ng paghihirap, pag-overtime para lang makaakyat sa posisyon bilang branch manager. Akala niya na sa tuktok na siya at hindi na siya matitinag. Subalit, dahil sa isang araw ngang isang napakawalang kwentang desisyon, isang napakamalupit na hakbang nawala ang lahat. Naalala niya ang mukha ni Mang Lando nang unang pumasok ito sa bangko. Mabilis siyang humusga. Inisip niya na hindi karapat-dapat igalang ang lalaking to. Naisip niyang gawing katatawanan. Nakamali siya ng sobra. Naikuyom ni Carlos ang kamao hanggang pumuti ang kanyang mabuko. Hindi niya masisisi si Mang Lando, sarili lang niya ang dapat niyang sisihin. Ang kanyang kaarogantehan, ang kanyang kalokohang isipin na ang damit ng isang tao ang magdedetermina sa kanyang halaga. Tumunog muli ang telepono. Pangalan ng asawa niyang si Elena ang lumabas. Nag-atubili siya pero sinagot din. Carlos, nasaan ka? Galit at pagod ang boses ni Elena. Hinahanap ka nga bata. Nakita nila sa internet ang video. Umiyak yung anak nating babae sa school kasi kinukutya siya ng mga classmates niya. Nasa, lumang inuupahan natin dati. Hindi ko na sila kayang harapin. Nakakahiya. Noong ginawa mo yon sa harap ng maraming tao sa Matanda, naisip mo ba kung kahiya-hiya yon? Ngayon buong Pilipinas alam na ang ginawa mo. Wala siyang may sagot, tama ang asawa niya. Ang maanak mo ang nagbabayat ng mga ginawa mo, umiyak na si Elena. Nabubuli na ang anak mong babae. Yung 8 taong gulang mong anak, tinatanong kung bakit daw ang sama-sama ng tatay niya sa Matanda. Anong gisasagot ko? Hindi ko alam. Bigyan mo ako ngang oras. Parang awa mo na, katahimikan sa kabilang linya. Sige, pero huwag kang magtago ng matagal. Kailangan ka pa rin ng magabata, kahit anong pagkakamali pa yan. Ibinaba ni Elena ang tawag. Ibinaba ni Carlos ang phone. Bumaksak siya sa sofa at umiyak ng hagulgol. Mula noong teenager siya, ngayon lang siya muling umiyak ng ganito, nanginginig at halos hindi makahinga. Sa kabilang banda, milya-milya ang layo mula sa lungsod, naglalakad si Mang Lando sa gitnang kanyang sakahan. Ang amoy ng lupa, ng basa at preskong damo dito mas nakakaramdam siyang tunay na kalayaan kaysa sa anumang meeting room. Ang mapuno ngang mangga na itinanim niya 30 taon na ang nakararaan ay mataas na ngayon, hinahampas ngang sariwang hangin habang tumatagos ang sinag ngang araw. Huminto siya sa isang puno na may nakatali na pulang ribon, espesyal ang punong ito. Ito ang unang punong sabay nilang itinanim ni Rosa noong bagong kasal sila. 50 taong hirap, bulong ni Lando sa puno. Ngayon,
Ang taniman na ito ay nakakahalaga ng daang milyon. Pero alam mo, mahal ko, kahit anong yaman yan, hindi matutumbasan ang alaala ko sayo sa punong to. Narinig niya ang paparating na sasakyan. Sinabi ni Ati Fernandez na dadaan daw ito para ipapirma ang paglilipat na funds sa bagong bangko. Bumalik siya sa bahay ng may ngiti. Tumunog ang phone niya. Unknown number. Hello po, Sir Rolando. Ako po ay isang wealth manager mula sa National Bank. Gusto po sana namin kayong alukin ng aming exclusive VIP investment plans. Magalang niyang tinanggihan ito at binaba ang linya. Ilang minuto lang, may isa na namang tawag mula sa isa pang bangko. Inialok ang Black VIP card at mga special consultant. Tumawa lang ng mahina si Mang Lando at tumanggi ulit. Mula nang sumabok ang balita, halos 100 tawag na ang natanggap niya mula sa iba't ibang institusyong pampinansyal. Nangangako lahat ng royal treatment, nakakatawa. Isang linggo pa lang ang nakakaraan, wala ni isa sa kanila ang gustong mag-asikaso sa kanya, pero wala siyang pakialam sa espesyal na atensyon. Ang gusto niya lang ay respeto bilang isang normal na tao, hindi dahil sa dami ng zero sa kanyang bank account. Tumating si Ati Fernandez. Mang Lando, may balita. Ano yon? Nag-file si Carlos ng apela para sa illegal dismissal. Sinasabi niyang wala raw notice of severance pay at labag ito sa labor code. Hayaan niyo siya. Karapatan niya yon. Hindi ba kayo galit? Anong ikakagalit ko pa? Nawalan na siyang trabaho, nasira ang reputasyon niya, at baka pati pamilya niya mawala sa kanya. May pagkakait pa ba ako sa taong yon? Hinangaan ng abogado ang kapayapaan ng kliyente niya. Hindi araw-araw na nakakakita kang taong may sapat na rason para magiganti, ngunit mas piniling magpatawad. Isa pa, sabi ng abogado, may mga TV stations at news websites na gustong mag-interview sa inyo. Willing po silang magbayad ng malaki para sa exclusive interview. Umiling si Lando. Hindi ko gustong maging sikat dahil sa panghihiya nga iba. Gusto ko nang bumalik sa normal kong buhay. Sigurado po ba kayo? Magandang pagkakataong po ito para magituro enige leksyon na huwag umusga batay sa itsura. Nakarating na ang mensahe ko, Ati Fernandez. Napanood ng milyon-milyong tao ang video. Nakita nila ang nangyari at may mga sarili na silang konklusyon. Wala na akong dapat idagdag. Tumango ang abogado at inilabas ang mapapel para pirmahan. Anong bangko ba itong napili mo? Tanong ni Lando habang pumipirma. Land Bank po, isang bangko na nakatutok sa mga magsasaka at agrikultura. Kilala po sila sa pagtulong sa iba't ibang klaseng customer, lalo na sa mga nagmamay-ari ng taniman at mga small farmers. Tugma po sa values ninyo. Maganda yan. Salamat. At isa pa po, gusto po kayong makita ni Maya, yung intern, para magpasalamat kahit kailan bukas ang bahay na to para sa kanya. Ilang araw ang lumipas, dumating si Maya. Wala na siyang suot na unipormeng bangko, kundi isang simpleng t-shirt at maong. Mukha siyang mas bata pa sa dati. Hindi niyo po kailangang gawin ito, sabi ni Maya nang ilapa ng abogado ang isang malaking brown envelope sa mesa. Sapat na pong hindi ako natanggal sa trabaho, ginawa ko lang ang tama. Kaya nga, sagot ni Lando, ang taong gumagawa ng tama ng hindi humihingi ng kapalit ay isang bihirang tao. Inusog ng abogado ang envelope palapit sa dalaga. Isa po itong full scholarship. Management o law, bahala ka, kahit sang top university. At kapag kailangan mong trabaho, may slot kang naka-reserve sa law firm ko. Napuno ngang luha ang mga mata ni Maya. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Huwag ka nang magsabi nga kahit ano, sabi ni Lando. Mag-aral kang mabuti. At balang araw, kapag may kapangyarihan ka na, tandaan mo ang araw na ito. Tandaan mo ang mataong takot pumasok sa malalaking lugar dahil baka ipahiya sila. Tumango si Maya habang umiyak ngunit nakangiti. May tatanungin lang po ako, paano po kayo naging ganun kakalmado? Pagkatapos pong ginawa ni Sir Carlos, bakit hindi po kayo sumabog sa galit? Nag-isip saglit si Mang Lando bago sumagot. Ang galit, iha,
ay apoy na susunog lang din sa iyo. Kung hinayaan ko ang sarili kong lamunin galit, magiging kapareho lang din ako ni Carlos. Huhusgahan ko siya, sasaktan. At sa huli, sarili ko lang din ang masasaktan. Laging tinuturo nga, asawa kong si Rosa na ang totoong hustisya ay hindi nakmumula sa paghihiganti, nakmumula ito sa katotohanan. At nang lumabas ang katotohanan, hinarap niya na ang kapalit ng mga ginawa niya. Bakit ko pa kailangang dagdagan? Nakinig si Maya na parang iyon na ang pinakamahalagang aral na matututunan niya. Salamat po, Mang Lando. Lagi mong tatandaan, kapag nagtagumpay ka na balang araw at alam kong magtatagumpay ka, huwag na huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para iangat ang iba, hindi para apakan sila. Tumango ng seryoso si Maya. Pangako po, pagkaalis ni na Maya et nam abogado, pumunta si Mang Lando sa warehouse niya. Isang kumikinang at bagong traktora ang nakaparada roon. Hinawakan niya ang malamig na metal nito. Ito ang naging dahilan kung bakit pumunta siya sa bangko. Gusto lang sana niyang bumili nito. Pero sa huli, nakabili siyang mas mahalaga at napakahalagang bagay, respeto. Makalipas ang ilang linggo, nagpunta si Mang Lando sa isa pang bangko na malapit sa bayan. Parehong bota, parehong salakot, parehong lumang polo. Walang gaanong tao. Pagdating niya sa teller, nagangat ng tingin ang isang batang manager na nakasuot ng dark blue suit. Magandang araw po. Ano po ang may tutulong ko? Gusto ko pong ilipat ang account ko rito. May account na po ba kayo dati? Kinuhang manager ang form na pinirmahan ni Lando. Nabasa niya ang pangalan Rolando de la Cruz. Napalunok ang manager. Pumasok sa isip niya ang viral na video. May problema ba po? Kalmadong tanong ni Lando. Wala po, Mang Lando. Mabilis na nakabawi ang manager. Gusto ko lang pong makasigurong maibibigay ko ang respeto na nararapat para sa inyo. Tiningnan siya ni Mang Lando at ngumiti. Hindi mo kailangang matakot na makamali. Tandaan mo lang ito, kung sakaling pumasok ako balang araw ng nakabagong suit, huwag na huwag mo akong tratuhin ng may espesyal na pabor. Numit rin ang manager. Pangako po. Nang makalabas si Mang Lando, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng hapon. Pumikit siya, tila nakikita ang masayang ngiti ni Rosa. Matutuwa ka nito, mahal ko, bulong niya sa sarili. Habang pinapanut niya ang paglubog na araw mula sa kanyang sakahan at umiinom ng mainit na kape mula sa barako, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi kapayapaan ng pagtatago kundi kapayapaan ng pagtayo ng tuwid matapos ang isang unos. Napatunayan niya sa mundo at higit sa sarili niya na ang halaga ng isang tao ay hindi makikita sa damit o sa laman ng bangko. Makikita ito sa kanyang karakter at sa kung paano niya tinatrato ang ibang tao, lalo na ang mataong walang may babalik na pabor sa kanya. Ngayon, huminga ng malalim, ilang beses na ba na may taong hinusgahan ka mula ulo hanggang paa kahit hindi man lang nila alam ang pangalan mo? Ilang pinto na ba ang isinara sa'yo dahil lang sa iyong anyo o estado sa buhay? Maaring ang kwento ni Mang Lando ay nangyari sa iba, pero alam nating lahat na sa totoong buhay, araw-araw itong nangyayari. Sa mabangko, kumpanya, paaralan o malls. Kung minsan ka nang nahusgahan dahil sa iyong panlabas na anyo o kung may kilala kang nakaranas nito, mag-iwan ng isang salita sa comment section. Oo, ang isang salita ay hindi lang basta komento. Ito ay tahimik mong hiyaw na nagsasabing naramdaman mo rin ang sakit na ito. Ang kwentong ito ay hindi lang kay Mang Lando, kwento mo rin ito, kwento natin. Kung nakarelate ka at nakaramdam kang ginhawa sa pagkamit na hustisya sa kwentong ito, ibahagi ang video at kwentong ito sa mga taong laging minaliit, sa mga kaibigang nagtrabaho ng marangal pero pinahiya. Ibahagi mo ito bilang isang mahigpit na yakap sa kanila. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng kwento kung saan napapatahimik ng karaniwang tao ang mamapagmataas, mag-subscribe na sa channel na ito. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated. Dahil baka ang susunod na kwento ay mas malapit pa sa sarili mong karanasan.
Sa pag-alis mo, laging tandaan, huwag na huwag mong huhusgahan ang bank account ng isang tao base sa kanyang suot at lalong-lalo na huwag mong huhusgahan ang kanyang kaluluwa